Nako, papaano na yan? Yan ang hirap kasi, pabigla-bigla. Akala nila kasi habang panahon na lang na sila ay makapangyarihan na tama ang ginagawa. Ngayon, ang dating sa aking nabasa at opinyon, tila nagmamakaawa ang kampo ni Apollo Kibuloy kay Pangulong Marcos. Matapos pumutok ang balita na nirequest na ng US government ang extradite or ipatupad ang extra o itong ang tawag ito, extradition treaty para dalhin sa Amerika, kukunin ng Amerika si Kibuloy dahil may mga kaso doon. Yan ang sinasabi natin eh. Alam nyo, hindi naman ako nagmamagaling. From day one, bago uminit ang kaso, marami na akong topic sa aking mga channel na nag-a-advise ako kung ano ang dapat gawin nyo. Huwag kayong magtapang-tapangan, huwag kayong maghari-harian. Hindi kayo tumigil. Ang sigaw nyo nun Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos resign, Marcos corrupt. Ngayon, paano yan? Grabe ang inyong mga batikos kay Pangulong Marcos. Ngayon, nasa kamay ni Pangulong Marcos kung ibibigay o hindi si Kibuloy sa Amerika. Paano kung maisip ng Pangulo yung inyong mga pinagsasabi na below the belt? Masyado niyong minamaliit si Pangulong Marcos. Masyado niyong pinersonal ang gobyernong ito. Ngayon kayo may problema, Marcos administration ang pwede lang makatulong sa inyo. Ang extra o itong extradite treating ito, wala pong magagawa dyan si Kibuloy kung hindi sumunod. Nasa kamay na lang ni Pangulong Marcos kung ibibigay niya o hindi, forthwith, kaagad-agad. Kasi pag kaagad-agad ibinigay, kahit nakakulong si Kibuloy dito, itatransfer yan. Ang inyong hilingin kay Pangulong Marcos ay huwag kaagad ibigay si Kibuloy sa Amerika. Di ba? Kaya nga lang sobra ho kanya kasi ang inyong pagbabati ko sa kanya paano kung maalaala ng Pangulo na sobrang pambabastos ang ginawa niyo? Baka forthwith ka talaga, kaagad-agad matransfer sa Amerika yan. At pag napunta sa Amerika, delikado. Isasama ka doon sa mga iba-ibang lahi na may mga kaso ron. At saka sa Amerika, nakukulong, nakaposas ang paa at kamay. Kahit nasa loob ng selda, may posas ang paa mo. Hindi katulad dito, baka may VIP treatment pa dyan sa Pasig jail. Baka dyan napapairal pa rin palakasan. Pero sa Amerika, walang ganon. Kahit bilyonaryo ka't nakulong ka, walang pakialam sa iyo ang mga otoridad. Kung anong treatment sa pangkaraniwang tao, ganoon din ang treatment sa mga VIP doon sa Amerika. Kaya masakit na masakit yan sa inyo. Ang problema nga, sa halip kayong naging mahinahon, sa halip na kayo rumespeto sa gobyerno, sa halip na humingi kayo ng tulong sa gobyerno, kinalaban nyo. Marcos bangag, Marcos corrupt, Marcos, ganito ang sinasabi nyo. Di ba? Marcos resign pa nga Nagbalak pa nga kayo mag-people power kaya lang wala naman pala kayong power. Kakunti pa lang member nyo kaya hindi kayo nakapagpabagsak ng gobyerno. Ayan ang sinasabi. Ngayon, matutulungan ba kayo ng mga Duterte? Matutulungan ka ba ni Digong? Matutulungan ba kayo ni Sara? Matutulungan ba kayo ng mga DDS lawyer at kung sino-sino dyan? Malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. So, hindi po ako nang-aasar. Nagsasabi lang ako ng totoo. Uulitin ko. From day one, kung naintindihan ninyo ang aking mga topic, hindi ko binatikos si Kibuloy. Lagi ko lang sinasabing, sumunod ka sa rule of law, sumunod kayo sa batas. Hindi pwedeng above the law kayo, ay hindi kayo tumigil Hanggang sa bago nahuli itong si Kibuloy dyan sa inyong lugar katakot-takot ang inyong panlalait sa pulis at sa ating gobyerno. Ngayon may problema na naman kayo. Paano kung ipatupad ng Pangulo ang forthwith, kaagad-agad? I-extra na, extradite na, i-transfer na. Wow! Good luck sa inyo.
Sado kasi kayong, akala nyo, wala nang bukas na lahat. Akala nyo kayo Diyos eh. Maling-mali po talaga ang ginawa ng kampo ni Kibuloy na panggagago, pangbabash, pangbabalahura sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Araw-araw nilang sinasabihan ng bangag, araw-araw nilang inaalipusta at binababoy si PBBM. Ngayon, na kay PBBM ang huling halakhak. Na kay PBBM ang alas, 'di ba? Alam niyo po ba? Pwede pa rin po na isuko ni PBBM etong si Kibulok doon sa Amerika. Pero syempre, sa sariling discretion na yan ni PBBM. Lalo pa ngayon na napakaganda ng ating pakikitungo, relationship sa Amerika. Napakaganda po ng ating nakita na pagkikita ng ating Pangulo at ni Donald Trump. Nako, kapag ni-request ni Donald Trump yan, tingin nyo ba makakatanggi si PBBM? Diba? Alam nyo po ba na meron din pong treaty, dun sa treaty, meron pong nakalagay dyan na pwede pong isuko si Kibulok. Pero bago po yan, ito po ang paliwanag ng Rappler patungkol po dito sa issue ni Kibulok. Panoorin po muna ninyo. Nire-request ng United States na ipadala sa kanila ang alleged trafficker na si Apollo Kibuloy para doon makulong. Ito ang update sa Doomsday Preacher na patong-patong ang kasong kriminal. Ako si Jairo Boliedo, pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin in detail. August 20 ay kinonfirm ng Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Babe Romualdez na nag-request nga ang United States sa Pilipinas para nga i-extradite itong si Kibuloy. Final daw ang request nitong June lang at pina-follow up na daw ito ngayon ng United States. Pero sabi ni DOJ Secretary Boying Remulla, sa part daw ng DFA dito sa Pilipinas ay wala pa raw nare-receive na request from the United States. May ganitong request kasi wag nating kalimutan na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng United States si Kibuloy dahil sa trafficking. As in, yung FBI po na pinapanood natin sa mga American series. Kaso, ito ang caveat. Hindi porket may ganitong request ang United States ay basta-basta ibibigay na lang natin itong si Kibuloy. Base sa rules natin locally, dapat po ay tapusin muna ni Kibuloy ang mga kaso niya sa Pilipinas bago siya i-extradite sa ibang bansa. Sa ngayon po ay nakakulong si Kibuloy sa Pilipinas dahil sa mga kasong trafficking, child at sexual abuse na pending po sa Pasig City at sa Quezon City. So kung susundin po yung mga sinasabi kong rules kanina, ay dapat matapos muna po itong tatlong kaso na ito. Actually, nung na-arrest si Kibuloy noong 2024, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na dapat nga ay harapin muna ni Kibuloy yung mga kaso niya sa Pilipinas bago natin pag-usapan yung extradition with the United States. Kaya interesting kung paano tatakbo yung mga bagay. Especially kung mapapalipad sa United States itong si Kibuloy given na may ganito tayong local rules. Kasi po, nandyan ang geopolitics, nandyan ang ating relations with the United States, nandyan ang aid at marami pang mga bagay na pwede makaapekto dito sa extradition request ni Kibuloy. Kaya dapat bantayan po natin mabuti itong kaso na ito. Meron po tayong batas na nagsasabi na kung meron man po kaso sa ibang bansa ang isang Pilipino, kailangan niya munang tapusin ang kaso niya dito bago natin siya i-extradite sa ibang bansa. Katulad din nito nga nangyari, yung kaya Vasily ba yun, yung vlogger, yung Russian vlogger. Di ba? Hindi siya maisuko sa ibang bansa o hindi siya mapalaya kasi meron pa siya ditong kaso na kinakaharap. Etong Russian vlogger na ito, di ba, nag-trending yan ng mga nakaraang buwan dahil nga po sa ginawa niya sa ating mga kababayan. So, parang ganun ang nangyari kay Kibulok na kung meron din kaso ang isang Pilipino doon sa ibang bansa, hindi po natin ito agad-agad mapapauwi dito at haharapin yung kaso niya dito. Diba? Kailangan muna na matapos ang kaso sa ibang bansa bago siya mapauwi ng Pilipinas. So, ganun po ang nangyayari ngayon dito sa kaso ni Kibuloy. Kaya lang nga po, dahil nga po sa, syempre, nakita naman natin ang history ng pambabalahura mismo ni Kibuloy. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez, kitang-kita natin yan. Talagang si Kibuloy talagang
pinipin daw niya lagi at lagi niyang binabatikos ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi na nga pang babatikos yun eh, di ba? Talagang pagpapabagsak na sa gobyerno ni PBBM ang ginagawa ng kampo ni Kibuloy. Lalo na noong panahon na hinahanap na o papasukin na ni General Torre ang loob ng KOJC. Grabe ang mga vlogger noon kung makamura kay PBBM, makamura kay Torre, makamura kay House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Laging sinasabi rendition, mga ganon, kung ano-anong mga plano daw laban kay Kibuloy. Pero 'di ba, alam nating lahat na si PBBM hindi pa presidente, may kaso na si Kibuloy. At lahat nga yan nabasura. 'Di ba? Nabasura panahon ni Digong. Bakit hindi mababasura? Ikaw man ba spiritual advisor ka ng presidente, hindi mababasura ang kaso mo? Kahit na kotinda ka sa mga krimen na gagawin mo, talagang mababasura yan sa lakas ng connection mo. Di ba nakita na natin ng ginagawa ng kampo ni Digong nung panahon ng kanyang panunungkulan. Naging palalo ang mga tao, ang mga alipores ni Digong, sumobra sa yabang, sumobra sa kapangyarihan, nalunod sa isang kutsarang tubig. Eto nga mga kampo ni Digong, hindi nila alam, 6 na taon lang silang mamamayagpag. Lahat ay may hangganan at lahat ng kanilang mga ginagawa ay meron silang dapat pagbayaran. Diba? So kinarma si Kibuloy. Yan po ang totoo niyan, kinarma talaga. So ngayon, diba? Ang extradition treaty ay kumbaga mababalandra yan mabablock yan ng batas natin. Na kailangan muna niya tapusin ang mga kaso dito, saka lang siya isusuko o saka lang siya i-extradite sa Amerika. Kaya lang, meron pong isang eksperto sa international law ang nagsabi na pwede po pagsabayin eto nga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas at doon sa Amerika. Pwede rin siyang isuko habang dinidinig yung kaso dito. Di ba? Parang nakakalito, naka-confusing kasi sabi ng DOJ Undersecretary Miko Clavano, kailangan mo nang tapusin ang kanyang kaso dito. Yun pala, meron pala tayong rules of meron pong nakasaad doon sa treaty, extradition treaty, na pwede po natin siyang isuko o kahit sinong wanted sa Amerika na Pilipino, pwede nating isuko sa Amerika. Naku, panoorin po ninyo to. Mabubuisit ang mga DDS at Kibuloy supporter dito. Pero ano po? Now, the question is, yung pinag-uusapan po namin ni Rica kanina, which will take precedence? Is it the cases here in the Philippines o yung mga kaso niya sa Amerika? Okay, kung ating titingnan ang minutes ng treaty, no? Yung treaty na yan 2094 pa, no? Habang ninegotiate nila ang provisions ng treaty. Merong declaration ang representative ng Pilipinas towards the treaty extradition na kanilang hinuhubog at the time, 1994. Sinabi nila, the municipal court would be inferior to the treaty provisions. In other words, in case of doubt or in case of conflict between the treaty provisions as well as the municipal law, which is the Philippine law, then the treaty provisions will prevail. Okay. So, which means, what does that exactly mean? Mas magiging priority yung extradition request ng Amerika, Attorney Rico? Well, hindi naman mas preferred ang kanilang ang sinasabi. These actually, Rica and Petra, these actually an international committee, no? Traditional extraditions would be agreement between parties, friendly parties on certain crimes offenses. Kaya nagbibigayan ng dalawang parties na yan, the requested and the requesting parties, no? So they can say, merong Article 10 or Article 11 ng treaty na nagsasabi habang nililitis yan sa Pilipinas, pwede namin hingin ang temporary custody ng na accused in the States so that we will
try him also in the States, in the Federal District Court of California, the Santa Ana. So pwedeng gawin nila yon. That's part, I haven't seen the request. Yeah, okay. Sinabi ni Ambassador Babes Romualdez, binigay na raw yan as early as June. But according kahapon sa ating report, I don't know kung meron ng subsequent report na hindi pa raw natatanggap ng DOJ. Although, in-interview na yata yung spokesman niya. Sinabi niya, top priority raw na dapat matapos ang litisan kay Apollo Kibuloy at dapat ma-serve niya yung kanyang sentence dito sa Pilipinas bago sila mapunta sa Amerika pursuant to the extradition, assuming it is accepted by the requested party. Sentence ang pinag-uusapan po, Attorney Rico. So, ibig sabihin na magkakaroon muna ng trial, decision, and then sentencing. At pagsisilbihan niya muna kung ilang taon siya, kung halimbawang ma-prove nga siya na guilty, before siya, bago pa siya ma-extradite. Opo. Pero merong isang mechanism na nagsasabi under Article 11, Paragraph 1, na pwedeng temporarily surrender ng Philippine jurisdiction ang accused sa Amerika for trial. Pwedeng temporarily surrender. With the undertaking of the US government, the State Department, na ibabalik naman nila yung akusado kung kailangan. Opo, pero what happens, attorney, no? Kung kunyari, sabihin natin na pumayag, ipadala sa US si Pastor at nilitis, nagkaroon ng verdict, nagkaroon din ng sentencing, pero dahil nga pahiram lamang ang kanyang pagpunta doon, ibabalik ba siya dito sa Pilipinas? What happens to the sentence dun sa verdict na ipapataw ng US court? Ang sabi sa treaty, pwedeng concurrent ang service ng conviction. Which means? Which means negotiated yan. Pwede nilang habang sineserve ang sentence, kunyari na convicted siya sa Amerika, sa District Court ng Amerika, pending appeal, kung nag-appeal siya, pwedeng ibalik din naman dito sa Pilipinas para itry naman siya at tapusin ang kanyang dalawang kaso sa Pasig Court at saka sa Quezon City Court right now. So it's not one sentence added to the other. It can be served concurrent or simultaneously, binibilang na yung taon. Correct. And that is consistent with what we call the principle of dual criminality clause. Okay. Naku, They can be concurrently tried. Right. They can be concurrently served, assuming the guy is convicted. Then pwede magkatugma yung dalawang yon, depende na sa dalawang requested party at saka requesting party. The requesting party is US, the US State Department, and requested party is the Philippines pursuant to the treaty. So, nako, hindi makakasigurado si Kibuloy at ang kanyang mga abogado na hindi po maisusuko sa Amerika itong si Kibuloy. So tama yung sinabi ni Sir Mike Aben. Ako pwede pong itong si Kibuloy talaga maihalo sa mga kriminal doon sa Amerika, sa kung saang mga doon, yung mga kulungan doon, halo-halo sila, pwedeng iba-ibang nasyon, pwedeng maisama siya sa mga iba pang mga Amerikano na gumawa ng kasalanan. So yan po ang pwedeng mangyari kay Kibuloy. So hindi po obsolete yung batas natin na kailangan niya munang tapusin ang kaso dito. So meron pong parang glitch. At yan nga po ay doon sa Article 11 ba, yung sa rules ng treaty na pwede pong hiramin si Kibuloy para malitis din doon sa Amerika. Ngayon, ito. Siyempre nakasalalay yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya nga sabi ko kanina sa aking paunang salita, na kay PBBM ang huling halakhak. Grabe ang pambababoy na ginawa ng kampo ni Kibuloy kay PBBM. Nakita natin yan. Ang mga grupo ni Banat Bay na mga vlogger pumunta ng Davao City para ipagtanggol si Kibuloy. Napakarami pong vlogger na sumuporta kay Kibuloy at alam naman natin kung bakit. Alam ko din kung bakit. May nagsabi sa akin May nagsabi sa akin.
sabi nga sayang Kuya Mac, nag-BBM ka kasi. Sayang, sana kasama ka sa sa doon kay pastor. Talagang umuulan daw ng biyaya doon. Siyempre, pastor yun talagang uulan ng biyaya doon, di ba? Ikaw, pray over ka lang ng pastor, di ba? Marami ng blessing na darating sa iyo Kaya alam niyo po, eto na yun. Eto na yung kumbaga yung tinatawag na kabayaran sa lahat po ng kasalanan na ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. So si Kibuloy, meron siyang nagawa sa Amerikang kasalanan, pagbabayaran niya. At dito sa Pilipinas, meron siyang nagawang kasalanan. Hindi lang sa batas, hindi lang sa mga pastoral, hindi lang sa mga nag-aakusa. Pati kay PBBM. Ngayon, dito natin masusukat ang, kumbaga, yung wisdom ni PBBM. Kasi ito po, hindi natin pwedeng sabihin, si PBBM ay mabait, hindi niya isusuko si Kibuloy. Hindi natin pwedeng sabihin yun Bakit? Nakita na natin kay Digong Duterte. Nakatali ang kamay ng ating Pangulo sa pagdedesisyon. Bakit? Interpol Tayo'y miyembro ng Interpol. Wala tayong magagawa. Wala man tayo sa ICC, hindi man tayo miyembro ng ICC, pero tayo ay miyembro ng Interpol. So, hindi po hindi makakapagreklamo, hindi makaka-atras, hindi pwedeng hindi sumunod ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ipinapatupad na warrant of arrest ng Interpol. Kaya si Digong, di ba, kahit anong pagmamatigas, kahit anong pagpigil, nadala pa rin po sa dahig sa ICC. So ngayon, dito kay Kibuloy. Si Kibuloy po ay isang pastor lang. Wala po siyang naging pwesto sa gobyerno na masasabi nating critical o pinaka kumbaga malaki ang kanyang naging papel. Alam natin na yung spiritual advisor ni Digong pwedeng wala yun. Si Digong lang yata ang merong spiritual advisor Ewan ko lang comment nyo po dyan sa baba kung meron pa bang ibang presidente na nagkaroon ng spiritual advisor. Pero si Kibuloy, di ba, siya lang ang tingin ko naging spiritual advisor sa mga presidente. Si Digong lang ang meron. So ngayon, kung yung dating ang presidente natin ay nagawa nating isuko sa ICC para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa mga nag-akusa sa kanya sa nangyaring EJK. So ito kayang si Kibuloy, di ba? Anong poprotekta dito? Wala. Ang tanging poprotekta dito ay yung batas natin. Na sinasabing kailangang tapusin ng paglilitis dito at pagbayaran ng kanyang sentensya bago isuko sa Amerika. Pero meron nga po tayong extradition treaty sa Amerika. Diba? So, talagang magkakaroon po ng banggaan dyan sa dalawang yan. Sa batas natin at sa extradition treaty. Pero, matalino ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano yung nararapat, yan ang kanyang gagawin. At para sa akin, kung ano ang nararapat, kailangan ipahiram natin siya sa Amerika. Ipahiram natin siya. Litigation siya doon. Kasi kapag kailangan naman siyang i-hearing dito sa Pilipinas, pwede naman daw ibalik. So walang problema, di ba? Kung ganun ang gagawin natin. Dahil maganda po ang ating pakikitungo sa Amerika. Magkaibigan si PBBM at ang ating si PBBM at si Donald Trump at ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay alam natin na hindi po ito nagpoprotekta kay kaibigan, kay kamag-anak. Wala pong makakaligtas. Basta gumawa ka ng masama, ikaw ay isusuko talaga. Katulad na nangyari kay Digong. Kaya, di ba, merong isa sanang pwedeng sumuporta kay Kibuloy para hindi siya ma-extradite at baka mapigilan. Isang importanteng kumbaga institusyon o puwersa din. Isa po itong force din dito sa ating gobyerno. Walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez.
Kaya lang binalahura din siya ni Kibuloy. Naalala niyo yun, yung recorded audio? Mga kung ano-ano sinasabi kay Speaker Martin Romualdez. Pinsan ni PB, pinsan mo, sabing ganon. Sinutukoy si Speaker Martin. Pati mga vlogger ni Kibuloy, binanatan ng binanatan si Speaker Martin. So, di ba, pwedeng magsabi si Speaker Martin sa ating Pangulo, teka, insan, pag-usapan muna natin to, tignan muna natin kung ano ba ang nararapat. Tignan muna natin kung tama ba yung gagawin natin. Di ba, pwedeng matagalan pa o madelay pa. Dahil pwedeng makipag-usap si Speaker Martin kay PBBM na pag-aralan munang mabuti ang extradition treaty. Kaya lang, wala. So dito, sa nangyari na ito kay Kibuloy, dahil sa kanyang pag-able, naging enabler siya, in-enable niya ang mga tao na babanat kay PBBM. Wala siyang pwedeng i-demand. Wala siyang magagawa kapag sinuko siya sa Amerika. Diba? Yan yung isang malaking pagkakamali na nagawa ng kampo ni Kibuloy. Masyadong naging matapang, masyadong naging agresibo, masyadong naging mga akala mo kung sino. Ngayon, na kay PBBM na po ang pagpapasya. At sigurado ko kung ano po ang tama, kung ano po ang naaayon sa batas, at kung ano ang naaayon sa US-Philippine Extradition Treaty. Yun po ang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya ito, alam nyo, ito wake up call to at kumbaga signal ito, warning ito sa lahat ng kumukontra, kumakalaban sa ating gobyerno. Pangatlong beses na pong napatunayan natin. Walang ibang makakatulong sa atin kung hindi ang ating presidente, ang ating gobyerno, ang mga senador o ang mga kongresista. Walang iba. Kaya wag mong kalabanin ng kalabanin. 'Di ba? Ang ating hindi pala senador, yung Senate President, saka House Speaker. Kasi Vice Presidente wala yan. Presidente, Senate President, at House Speaker. Yan ang mga pwedeng maging tagapagligtas mo. Napatunayan na natin 3 beses. 3 beses na ang gobyerno ang makakatulong sa atin. Unang-una, pagkakahuli kay Digong. Pwede siyang protektahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede talaga. Yan ang sinasabi ng ilang mga eksperto. Pwede talaga. Kahit anong idahilan ni PBBM. Hindi nyo pwedeng kunin yan. Hindi nyo pwedeng galawin yan. Kahit na meron pa tayong membership sa Interpol, kahit na miyembro tayo, pwede pong hindi talaga ni PBBM. Pwedeng hindi talaga isuko si Digong. Pero, dahil nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patas, naayon sa batas lamang ang ginawa niya. Wala siyang nilabag na batas doon. So naisuko si Digong. Pwede sana siyang tulungan ng gobyerno na hindi maipadala sa ICC. Kaya lang, sino ba namang tao ang tutulungan mo ang isang demonyo na walang ginawa kung hindi banatan ka ng banatan at gawang ka ng gawa ng issue? Na hanggang ngayon, tinatawag na bangag ang ating presidente. Kahit ako yan, hindi ko tutulungan yun si Digong. Bahala ka dyan, mabulok ka sa kulungan sa ICC. Diba? Hindi masesave si Digong ng kanyang pagbanat kay PBBM. Dapat, naging mabait siya kay PBBM. Wala namang problema kay PBBM. Maayos naman ang pamumuno ni PBBM. Pero binanatan niya ng binanatan. Kaya hindi siya naprotektahan nito. Pero buti na lang talaga ang ating Pangulo nga, patas at hindi pumoprotekta sa mga masasama. Pangalawa, yun yung una na matutulungan talaga si Digong. Pero diba? Walang iya si Digong Pangalawa, yung OFW, mga OFW na nagrally doon sa Qatar. Sino nakatulong? Gobyerno. Ilan yung naligtas at hindi na pauwi at hanggang ngayon nagtatrabaho sa Qatar? Marami, mga 18 yata yun.
Yung isa lang ang napauwi kasi siya yung merong pinakamalaking kasalanan. Pero gobyerno po, kitang-kita natin, gobyerno tumutulong. Kaya binati ko si PBBM, kaya sinatawag nilang bangag, kaya binababoy nila pagkatao, hindi po sila pinabayaan ng ating gobyerno. Tinulungan sila. Kaya eto, kumbaga, yan yung nakikita natin ng mga mga kumbaga talagang ang ating gobyerno po, ikaw ay tutulungan. Ang gobyerno talaga natin ang savior natin. Pinoprotektahan tayo ng gobyerno. Ngayon, pangatlo. Dito kay Kibulok. 'Di ba? Ito yung katibayan na pwede sana din kung tutuusin, pwedeng baliin ni PBBM ang extradition treaty natin sa Amerika. Kung mabait lang sa kanya si Kibuloy. Pero paano? Kung ang piliin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga nakita na natin in the past na lagi niyang pinipili yung naaayon sa batas, etong si Kibuloy ay isuko dahil ito ay nakasaad sa ating extradition treaty with the Philippine and US. Diba? So ito po warning na sa mga sa mga DDS. Warning na sa mga kumakalaban kay PBBM. Wala kayong ibang sasandigan sa oras ng kagipitan kapag talagang nandyan na, kagipitan na, talagang yung critical na, walang ibang makakatulong sa inyo kundi gobyerno. Diba? Kaya wala namang masama kung tutulungan natin ang gobyerno, susuportahan natin ang gobyerno kasi gobyerno natin to eh. Pag bumagsak ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat tayo bagsak dito. Sino mamomroblema? Tayo din. Sino maapektuhan? Mga anak natin. So bakit hindi magawang suportahan si PBBM? Ilang beses nang nating napatunayan, gobyerno ang talagang makakatulong lang sa atin. Kay Digong, gobyerno makakatulong. Sa mga OFW, gobyerno makakatulong. Dito sa kay Kibulok, gobyerno ang makakatulong. Gobyerno ang makakapagpinto, makakapagpigil sa extradition treaty. So gobyerno talaga ang maaasahan natin. Matutulungan ba si Kibulok ni Sara Duterte? Hindi. Matutulungan ba si Kibulok ni Robin? Ni Amy? Ni Bato? Ni Bongo? Hindi. Nakita na natin yan. Walang nagawa ang mga alipores ni Digong nung isakay siya ni Torre sa jet papuntang sa The Hague sa ICC. So ganun din po mangyayari kay Kibulok. So yung mga banat ni Kibulok ang naging resulta extradite. So yun lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking reaction. Alam nyo talagang pagdating sa mga reaction video, ang gusto kong reactionan palagi kaya Sir Mike kasi dito walang fake news. Dito genuine opinion. Wala pong dito, walang pagbabalat kayo. Walang kumbaga fake news. Kung ano yung talagang nararapat at tama na opinion, sakto sa issue, yun po ang maririnig talaga natin dito kasi kay Sir Mike Abe. Kaya suportahan po natin MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.